Alright, shout out mga ano, kumusta ko kayo dyan? Bali, it's been a long time na hindi tayo nakapag-upload kasi yun na nga, may mga ginagawa tayong mga businesses din, no? So, 2 days ago yata, no, hindi tayo nakapag-upload ng mga vlogs, videos, no, na related sa ating channel kung ba't kayo ay nanonood at nag-subscribe. So, ito na nga ulit yun, no? Balik ulit tayo sa may traffic situation natin dito sa Davao City. Gayong Biyernes ngayon, it's anong araw ngayon? 8, no? September 9, Biyernes. Tapos time check tayo, syempre. Alas 5, quarter to 5 ng hapon. Advance na 5 minutes yung relo natin. Sa cellphone nga tinan natin. Yun, tama, alas 5 talaga, no? So, expected talaga to na maraming mga pasahero, traffic. Kasi nga, full blast of school, no? Balik eskwela ba? Tapos, maraming estudyante, maraming mga empleyado. Tapos, konti na lang yung mga papasahero, mga jeep natin sa Davao na mga nagre-renew. Kasi nga, 1 year na lang yung renewal of contract, no? Tapos, yun, bali, busy yung daan. Actually, ano pa lang alas 3:30 pa lang talaga. Medyo traffic na talaga itong mga main roads and main avenues ng Davao. So ano nga ba yung mga main avenues sa Davao? No? Babanggitin ko para to sa mga hindi taga Davao or hindi pa nakapuntang Davao or hindi familiar ang Davao. So ang main roads po namin dito is yung ito kahabaan ng boulevard, no? Ang boulevard namin dito sa Davao nagsisimula sa may Trading Boulevard hanggang sa may Ramon Magsaysay Avenue. So syempre, rekta na yan, sama natin yung yung Leon Garcia Street papuntang Alcadao Public Market. Tapos yun, Castillo Street. Ang Castillo Street hindi naman din talaga sila ganun ka traffic, no? Kumbaga may mga oras lang, peak hour yan, malamang matraffic sila dyan sa may Castillo area. Syempre uwian, pasukan sa trabaho, pasukan sa eskwela at uwian sa hapon. Pero ito talagang boulevard, talagang pinaka main avenue talaga to dito para sa mga sisegway, no, papuntang Castillo area, gano'n, no. Castillo sa talaga pinaka main roads ng lahat kasi mahirap lalong matraffic kasi kapag sa JP Laurel Avenue kayo, kasi ang JP Laurel Avenue yun po ay gitnang bahagi ng Davao City. So ulitin ko, main avenue ng Davao City is ito ng kahabaan ng boulevard, JP Laurel Avenue, saan pa? Quirino Avenue. Hindi ko na isama yung Magallanes Street, San Pedro Street, tsaka itong San Pedro, Magallanes, NCM Recto. Hindi ko na siya main avenue pa rin siya, main street or main road sa Davao. Pero hindi ko na siya isama sa mga daan dito sa Davao na napaka-traffic kasi yung tatlong kalye na yun na nabanggit ko ay mga one way ticket to the blue po yung mga na yan, yung mga lugar na yan, no? So ibig sabihin hindi kayo masyadong maka-experience ng bitbitan, napaka-traffic, napaka-congested na daan, no? Sa tatlong kalye na yan, San Pedro, Magallanes, and NCM Recto. So yung traffic talaga na dapat ninyong malaman dito sa Davao is during peak hour lalo, no? Tandaan, peak hour. Kailan ba yung peak hour? Alas 5 hanggang alas 6, alas 7. Alas 6, alas 7. Pero alas 6 lang, minsan humuhupa na. I don't know kung bakit pinago ng CPTM mo natin yung ating peak hour dito sa Davao. Kasi pagkakalam ko dati, nung nabasa ko dati, during implementation ng PABS or peak hour augmentation bus system, nagsimula yun sa alas 5 hanggang alas 7, alas 8. Tsaka may mga lugar naman is hanggang alas 9. So ngayon, kung saan wala ng pandemic, wala ng mga restrictions, kailan pa sila, no? Pinababaan, no? Niliitan yung haba ng oras ng peak hour natin dito sa Davao. So siguro may rason din naman, hindi naman yan siguro sila mga bubo, mga tanga, tsaka para mga wala sa hulog, no? Or wala sa wisyo na basta-basta na lang sila mag-decision kung walang nakitang pagbaba ng traffic incidents, no? Congestion incidents na tawag. Kasi yung pagkasikip ng mga kalsada gawa ng sobrang dami pasahero at motorista. So siguro kaya binabaan nila pag siguro by 7, 8 medyo wala na masyadong mananakay, kaya malulugi yung mga bus na bumabiyahe exclusive sa mga designated area ng mga barangays like Toril, Mandog, Bunawan, ganun.
Panging, Tabantian, Mintal, or Kalinan. Kaya binabaan nila into alas 5 hanggang alas 6 na lang. So 1 hour lang, no? Or hanggang alas 7 pinakamataas. Nakausap ko yung si Tete mo last few days, no? Or few days ago. Nakausap ko doon sa may Rojas Avenue. Pero napansin ko kasi ngayon dito, yun na nga, alas 3:30 pa lang, alas 3:40, mag-alas 4 pa lang. Pero ganito na yung eksena, senaryo. Diba? Pero ito siya, alas 5. So, senaryo na ganito, alas 5, parang na rin siyang senaryo sa alas 3:30, alas 4. So, yun, bali peak hour tayo ngayon, alas 5, no? So, medyo tayo ngayon, medyo expected talaga natin, kahit di naman sa Davao, no, maging sa lahat ng mga metros. Hindi ko alam sa Metro Bacolod, Metro Iloilo, Metro Jensan, Metro Zamboanga or Butuan, or Metro Cagayan de Oro. Pero ang Cagayan de Oro City, yan witness ko na yan, traffic din sila doon. Parang Davao and Manila na rin. Siyempre Metro Cebu, no? Na-traffic din sila doon, lalo pag peak hour. So yun, bali expected natin yan kahit saan man lupalog sa Pilipinas, basta nasa metro ka, metro or mega city or HUC. HUC means highly urbanized city. Ang highly urbanized city is consist of hindi siya bababa ng 200,000 population. So kung ganyan karami ang population, HUC na yan, and at the same time pasok din sila sa kanilang era, no? Population and revenue. Tapos yun, kapag ganun karami ang tao, 200,000, sapat na yun para mag-congest na isang lugar, mag-traffic. For example, Lapu-Lapu City, meron silang almost 500,000 population. Ang dami, no? Ang din, lagpas din, no? HOC din ang Jinsan. Pero, yun nga, dito sa Davao, so meron tayo sa 1.9 million, daming tao nun. Kahit pasabihin natin napakalapat. Although, hindi naman talaga natin makikita yung 1.9 million sa Davao kapag walang occasion, no? Ito traffic lang to, syempre kung iisipin natin yung downtown ng Davao, yung population district, magsisikip talaga to kasi andito lahat ang mga malalaking mga universities and mga colleges, di ba? Hospitals and mga shopping malls. Although may mga kumbaga alam niyo ba na ako'y napapahangat, napapamangha, no, sa nakakabilib itong mga taga-Kalinan, taga-Toril na dito talaga nag-aaral sa Davao, tapos araw-araw nilang binabiyahe. Grabe, lupit ng grabe yung kailangan pasensya sa traffic. Mapa-private ka man, meron ka mang sarili sasakyan o nagko-commute ka lang, public transport ka lang or public commuter, talagang hindi ka pa rin talaga makakawala sa traffic sa Davao kasi yun nga, sharing of roads, di ba? Wala namang exclusive na daan ang mga mayayaman or mga may kaya sa Davao. Wala naman silang madadaan ng expressway, di ba? Or yung sabihin natin mga skyways, di ba? Na mostly ang makaka-afford niyan ay yung mga medyo lang, may kayang magbayad ng ng extra, no, para sa toll gate. So dito sa Davao walang ganoon. So ibig sabihin ang access dito sa Davao is para sa lahat, no, pang mahirap o mayaman. Hindi siya kagaya sa ibang lugar na mayroong pang mayaman, mayroong pang mahirap, parang may classification kumbaga ba. So dito sa Davao, sharing, no, sharing is caring. For example, sa BGC, sa Taguig, may lugar na pang mayaman, meron ding lugar na pang mahirap. So dito sa Davao, meron din pang mayaman, pero hindi talaga siya literal na kapag dyan na lugar, dyan na district ay pang mayaman lang. Meron din mga nakatirang mga mga nasa poverty lines. Minsan na medyo above poverty and below middle class, parang ganun. Anyway, so balik tayo sa traffic. Ito nga, nandito na tayo ngayon sa may San Pedro corner, Trading Boulevard. May mga tuloy may tuloy dyan, no? May mga tao na nagsiak yata. Kapag ganitong oras talaga, bawal ka talaga pasaway dito ngayon sa kalye. Ibig sabihin na kahit pa naman na hindi ganitong oras, anytime naman talaga sa Davao, bawal talaga dapat pasaway. Pero hindi talaga maiwasan na ang mga Pilipino gaya na tayo lahat talaga, no, na kapag hindi mahigpit yung batas natin, talagang lord din naman tayo. For example, ang tinutukol ko dyan is itong intersection na to ng Trading Boulevard and San Pedro Street. Kasi kapag nasa mga alas 9, alas 10 na ng gabi, wala na kasing mga nakajoping mga traffic enforcer na
nagbabantay no para sa mga jaywalkers. Walang nagbabantay para sa mga magyo-U-turns or basta magko-crossing no, sa mga pedestrian talaga madalas na tamad ng umakyat pumunta doon sa may tulay. So dyan na sila dumadaan. So pag gantong oras hindi yan pwedeng daanan. Pwede ka lang sumugal, pwede kang sumubok na mag-jaywalk no. Ikaw lang din naman ang mababayad kung mahuhulihan ka. Pero siyempre nakakahiya yan ha. Madaming mga matang kapanghusga. Diba? May mga nakabantay dyan, nakatalaga o hindi lang talaga si TTM o nakabantay, meron ding mga taga traffic group, mobile traffic group kasi yung police, RPG na tawag dyan. PNG, traffic mobile group. Tapos meron din sila sa meron din LTO minsan. Ibig sabihin yan, no, binabantayan talaga yung mga busy cross intersections. No, kagaya na rin ito. Itong lugar naman na to, Pichon ha. Pichon is bagong pangalan ng kalye dati kasi itong Magallanes. Pichon. Magallanes yan dati mga gala. Ngayon ayan na siya. Pichon na. Binago. Tapos ngayon, itong kalye na to, may din naman, meron namang daanan. Maliit lang siya. So siya, dapat design lang talaga siya para sa mga PWD, buntis, may mga batang maliliit, and senior citizen. Pero parang hinayaan na yata, kinonsider na lang din na daanan ng mga tao. Basta lang din wag lang din basta ang tawid lang ng tawid, no, na nakaka-disturbo din sa mga motorista. Kaya alam niyo ba tong lugar na to dati? Ang daming nito ha, ang daming mga tumatambay dito na biyaheng toril. Itong area na to, mga tumatambay biyaheng toril, tinatambay ito dito, pero matagal yun, like mga 2007, 2006, 2008. I don't know kung kasi 2008 umalis ako ng Davao, nagsimula na akong maglakbay, mag-explore. So pupunta na ako ng Del Norte, Caraga region, all the way to West Visayas hanggang sa Luzon. So nawala na ako dito talaga like mga 2008, dandahan ang umalis, kaya hindi ko na masyadong namataan ang development sa Davao mula nung mga panahon na yun. So itong area na to dito, ang dami mga taga-toril, mga oso-oso na tumatambay, ginagawang parkingan niya, kumbaga pilahan yun, tornohan, which is hindi naman na nakakabilib din dati. Grabe, iba din ang mga motorista, may mga driver, mga jeepney driver sa Davao, hindi lang sa mga toril, na kahit pa may mga taga-LTO talagang naninita, pabalik-balik araw-araw. So siguro kung matigas ang patigasan talaga dito sa Davao, kumbaga dati, no, kung matigas ang buhon-buhunan ng mga patitigas ang kukuti ng mga taga-toril na mga rota, eh syempre matigas din dapat ang LTO. Ganun yan yan ang tinatawag na political will, kumbaga. Since ikaw yung tagapagpatupad, ikaw yung authority, dapat talaga firm, no, fierce, kumbaga. Hindi ka pwedeng sabihin na i-consider, alam niyo, kasi batas is batas, diba? Parang ganun, batas is batas. Pag nagkamali, dapat nagkamali ka talaga, mayroon talaga dapat yan na consequences and sanctions. So tingnan nyo, itong sinakyan natin kanina mula sa may Rojas Corner Boulevard or Rojas Boulevard, magalit na naman dyan, basta Rojas Boulevard tawag ko dyan kasi intersection nga siya, Rojas Intersection Boulevard. So mula doon hanggang SM Ecoland, dapat kukunin lang to ng mga nasa 6 to 7 minutes. Pero anong oras na, ilang minuto na tayong nagre-record, so meron tayong 30 minutes kasi nga traffic, kasi uwian galing sa klase, uwian galing sa trabaho, mga empleyado ng mga government employees, no. So balikan ko yung mga taga-Kalinan, taga-Mintal, taga-Toril, na mga estudyante and mga empleyado, nakakahanga, nakakabilib kasi kaya nilang makipagpuno, no, sa traffic araw-araw, twice a day, di ba? Para sa akin hindi ko kaya yon, mas pipiliin kong mangupahan na lang. Meron akong meron kakilala ha, taga Matina Aplaya, malapit na yan kung tutusin, Matina Aplaya. Tapos yung kanyang trabaho, may bahay sila sa Matina Aplaya, tapos yung kanyang trabaho naman ay sa One Network Bank, sa may harap ng diba, crossing Doña Pilar, na hindi na siya One Network Bank ngayon, na siya BDO, kasi nga nag-submerge siya, kaya Consunti family.
Tapos may nakita ko dito ano, Bokpak Burger. Ang Bokpak Burger, ano yan ha, isa yan sa umaarangkada, no? Isa yan sa mga naghahari sa Luzon area, Calabarzon, Cavite, Laguna, Rizal. Bokpak or Angel's Burger, yan yung mga magagaling na talagang makipagtagisan sa sales sa mga gali-gali, mga street burgers, burger stand. So walang minute burger doon, wala ding masyadong burger machine, kukunti lang. Okay, balik tayo sa traffic. So yan ang nakahanga mga taga Mintal, taga Kalinan, taga Toril, kasi kaya lang araw-araw makipagbuno sa traffic. Twice a day yan talaga, na umaga pwedeng ma-traffic, sa pag-uwi sa hapon ma-traffic. So nakakabilib. So sana all ganun kapasisyoso, kasi kung ako yun, hindi ko kaya yun. Gagawin ko din yung ginawa ng ating minsan kong naging ka-boardmate na taga Matina Playa, na yan nga, empleyado siya ng One Network Bank sa may harap ng ano, main office, diba, One Network Bank sa Davao, yung sa may harap ng Doña Pilar. So taga Matina Playa siya, kung papakosin mas malapit lang yan, pero ang ginawa niya talaga, nangupahan siya ng medyo mas malapit-lapit, nangupahan siya sa bandang Leon Garcia sa may Magsaysay area, para mas malapit, mas manipis yung tsansa na malate sa trabaho. Tapos sabi pa naman niya, sa company daw kasi ng mga Conson, time is gold, yung talaga ang laging motto nila. Hindi sila masyadong nasa pera. At I mean, pinapahalagan pa rin naman ng pera, mahalaga ang pera, no? Pero oras talaga, kaya daw sila yumayaman dahil sa oras. So parang hindi uso ka na yun yung tardiness. Okay, so balikan tayo dito sa traffic ulit, no? Diba, traffic, too bad, nakaka-bad trip, ba't di na lang mag-SMD after once. Ano yan mga tugtugan yun ng mga 90s sa mga commercial sa TV. Ang kumanta niyan, Sugar Ray, ng banda ng Amerikano yata ng mga Sugar Ray. Someday yan, someday na kanta. Someday I one way in the eyes of the passerby, I look around and wonder why she was always there for me. So close your eyes and I'll take you there. So dito naman sa Pilipinas, so ginamit yung jingle. Curious na ako, no, kung yung mga jingle ba na ginagamit ng mga jingle ads dito sa Pilipinas ay nagpapaalam sila sa mga may-ari, sa mga rightful owner, no, ng mga tugtog. Kasi ngayon sa mga YouTube, for example, gagamit tayo ng mga music background, no, or background music na kahit patugtog lang yan, no, mga pyesa, mga ano lang, yung mga instrumental lang, no, wala talaga yung vocal, still, no, makaka-copyright ka pa rin, restricted pa rin siya for monetization. So dati hindi pa uso yung 90s, hindi naman uso ang internet ng araw yun. So I doubt, no, kung nagbabayad pa talaga itong mga taga FM station, or meron pa silang hawak na rights, right to play. Okay, same with sa mga jingle sa ads natin dito sa Pilipinas. Kasi hindi naman ganun kabilis mag-send ng information dati. For example, kunyari fan ako ng Sugar Ray na banda, tapos ngayon narinig ko yung tugtugan na ginamit ng kumpanyang SNB, San Miguel Pilsin. Shoutout sa mga may mga inginom dyan, 90s, no, Stag, 445, ano pa ba, mga SNB nga, no, Pilsin ginamit yung tugtog. So hindi ko alam kung paano i-report, no? Ay, yung tugtog yung ginamit sa Pilipinas. Anyway, balik tayo sa traffic ulit, no? So ito na yung endpoint ng ng Quezon Boulevard or Boulevard Avenue sa may Bolton Street daw. Kasi pagka lagpas sa Bolton Street, hindi na siya Quezon Boulevard, kundi Quimpo Boulevard na siya. So, pag sabi pala Boulevard, mahaba-haba pala, no? Hindi lang pala dito hanggang sa may Rotary pala siya, intersection. Maulan na siya mamayang konti. Ito rin ulan, no, dagdag din to sa no, dagdag din to sa bigat ng traffic.
So itong mga barricade na to, syempre di ba disiplina. Yeah, tama naman no, na ang mga Davaoenyo ay mga disiplinadong uri ng tao or community sa Pilipinas. Isa sa mga pinaka-well disciplined ang mga taga Davao. Dahil nga sa napakahigpit na pamamalakad ng ating mga puting leader dito sa Davao. So yun na nga yung mga Duterte family. I don't know kay sa Mayor Basti ngayon, no? Hindi ko alam kung anong ganap. Medyo ano siya, hindi siya ganun kasing visible. I mean, sorry sa word, ang tawag dito yung unlike kay ano ba, kaya BP Sara dati, tsaka kaya no, kaya dating Pangulong Digong. So, nung sila pa dalawa ang mayor dito, talagang yung kailangan, parang lagi sila, meron silang Sunday program kasi palibasa, no? Meron silang reporting na tungkol sa ganap, no, anong mga updates. So ngayon kay Mayor Basti, parang wala akong nakikita ano, meron siyang mga hanapin ko nga kung ano. Meron ba siyang Facebook page? Mayor's Office. Kasi pagkakala ko City Government of Davao lang yung mga lagi nating nakikita mga may mga updates, di ba? So dahil sa disiplina, no, na strong discipline or political will ng mga Duterte dito sa Davao. Sa mga Davaoenyo, kahit pa sabihin natin na likas sa mga Pilipino talaga na pasaway, dumating talaga sa point na naging disiplinado na lahat. Pero hindi yun sapat na disiplinado ang mga Davaoenyo, hindi pa rin gagawa ng mga security measures yung LGU natin dito sa Davao, yung ating mga kinauukulan. So for example, ano ba yung tinutukoy ko ng mga security measures, no? Yung nilalagay ng mga barricade sa gitna, yung yellow, yung harang. Kasi kung hindi yon gagawin, talagang kahit pasabihin natin mga disiplinado ang mga taga Davao, mayroon ilan pa rin talaga na susubok at susubok, no, na mag-disobey sa mga traffic rules, no? Mag-jaywalking, di ba? Tatawid, tatakbo, manakbo kasi siyempre may isa, dalawa, gagaya yan. It takes only one, no, na courageous na gumawa ng isang bagay tapos susundan na niya ng iba. Kasi nga meron tayong motto, di ba, sa Pilipinas na kung kaya niya, ang kaya niya, kaya ko din, no? Ganyan tayo dito sa Pilipinas, no? Di ba? Ito. Malaki na ng tulong ito para sa mga, kasi hindi sapat ang linya lang, no? Kailangan talaga meron talagang object talaga, physical object na kapag susubok magdi-disobey, mababangga sila. Ayun, ito yung traffic situation sa Davao, mga gala. Sana nagustuhan ninyo sana ho ay nagustuhan ninyo yung ating vlog update. So parang mali yata yung kasi after nito dadako naman tayo doon sa may Matina crossing, kasi titingnan nga natin yung traffic situation din doon kung ano nga bang ganap. Ganitong ito yung pinaka heavy traffic talaga dyan, Biyernes ng hapon, uwian. Aabot din ng alas 9, naalala ko dati na may mga transaction pa akong ginagawa sa may Mental Kalinan and Katalunan. Talagang kahit alas 8, alas 9, traffic pa din. Bottleneck talaga dyan sa lugar na yan, sa Maya Olas area. So syempre sa may pa lang, sa may MacArthur Highway, sa may Matina Public Market pa lang, dyan sa may Matina Crossing, talagang bumper to bumper talaga traffic dyan, grabe. So ngayon, titingnan natin kung anong ganap gayong meron ng 7 point something kilometer na binuksan na bypass road or coastal road. So tingnan natin kung gaano nga ba kalaki ang epekto. Kasi yan naman talaga lagi sinasabi ng mga taxi driver and mga jeepney driver ng mga nagdaang mga buwan, no? Nung kakabukas lang nung coastal road. So sabi nga nila, oo naman, nakatulong. Medyo kumunti nga yung traffic, no? Mas hindi na ganun kabagal, hindi na ganun kasikip yung dati traffic ko dito. Pero hindi pa natin yan talaga masasabi, mapa-finalize kasi hindi pa nga tapos yung kumbaga meron pang magaganap na tawag nito, may gaganapin pang observation. Yan na nga yung balik eskwela, full blast. So ito na yan, full blast na nagsisimula na yung klase nung nung August 29, lahat. I mean hindi pa lahat, pero ito talaga na yun. So next week, meron pa ulit panibagong kumbaga another set of students siguro, no? Kasi ang dami ko pang mga naririnig na hindi pa nakapagsimulang mag-aral kasi yan na nga, kaka-enroll lang, hindi pa kompleto yung mga requirements. So tingnan natin next week na hindi tayo titigil sa ating mga updates.
May mga manonood dyan o wala, okay lang yan. Basta dito lang tayo lagi magbibigay ng updates. Ayun, so dito lang siguro yung natin, yung magiging vlog. Kasi banda doon, wala nang masyadong traffic oh. Okay na doon, wala nang problema. So dito lang talaga, mga intersections.